Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaraksa ang libo-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadora ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang matatago na di malalantad. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag. At anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ay nagsasabi sa atin sa araw na ito, sa misang ito, patungkol sa kanyang ebanghelyo, sa kanyang salita, na sinabihan tayo, huwag ninyong katakutan ninyo yaong sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Bakit po ba sa aking pagninilay, bakit nasabi ito ng ating Panginoong Hesukristo? Sinabihan niya tayo na matakot tayo sa Diyos. Kasi kapag matakot tayo sa Diyos at natatakot tayo sa Diyos, ay sinusunod natin ang kanyang kalooban. At ano ang kalooban ng Diyos? Ito ang kalooban niya na huwag tayong gumawa ng kasalanan. Kung takot tayo sa Diyos, takot din tayong gumawa ng kasalanan at sundin ang kanyang kalooban. Yan ang takot at pangamba din ng Diyos. Kung may takot tayo sa Diyos, may kinakatakutan din ng Diyos. May pangamba din ang Diyos sa atin. Ano yung pangamba at takot ng Diyos sa atin? Na ikaw tao, na ikaw mananampalataya, na ikaw tagasunod ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, isang deboto, ay malugmok ka sa kasalanan. Ay ikaw ay malugmok sa maraming pagkukulang, mga kahinaan na iyong nagawa. Ayaw ng Diyos na ikaw ay magkasala, sapagkat kung ikaw ay magkasala at naglugmok ka na sa kasalanan, ang sabi dito sa ating Panginoon, huwag kang matakot kung ano man yung nakakasira sa iyong katawan at wala namang epekto. Bagkus ang katakutan mo, yung makakasira sa iyo, at itong makakasira sa iyo ang maghahatid sa iyo sa impyerno. Yan ang kasalanan. Kaya takot at pangamba ng Diyos na ang kaluluwa natin ng isang pinakamamahal natin, ang pinakamamahal ng Diyos ay mapunta sa impyerno dahil sa kasalanan. Kaya nga sa ating unang pagbasa ay sinabihan tayo ng Diyos, mapalad yaong ang mga pagsuway ay pinatawad na at ang kasalanan ay napawi na.
Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot ng Diyos. Kasi nga uulitin ko, ang pangamba at takot ng Diyos na ikaw ay gumawa ng kasalanan. Kasi ang kasalanan, yan yung naghahatid sa iyo sa impyerno. Kaya sa pamamagitan ng sakramento ng pangungumpisal, binuhos ng Diyos ang kanyang grasya at kanyang biyaya sa sakramento ng pangungumpisal upang ikaw ay mapatawad. Upang ang mga kahinaan mo, malaki man yan, mga pagkukulang mo, malaki o maliit man yan, patatawarin na ng Diyos sapagkat ayaw kanyang maimpyerno. Gusto ng Diyos na ikaw sa huling yugto ng buhay mo ay makasama kanya sa langit. Yan ang takot ng Diyos. Ang takot ng pangamba ng Diyos na hindi kanya makasama sa langit. Ang takot ang pangamba ng Diyos na ikaw ay gumawa ng kasalanan at sa huling yugto ng iyong buhay ay hindi kanya makakasama. Gusto ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo, makasama kanya sa kanyang kaharian. Kaya nga sa pamamagitan ng sakramento ng pangungumpisal, iulitin ko, tayo ay nanyayahan na tumanggap ng sakramento ng pagpapatawad sapagkat ito lang ang tanging paraan, ito lang ang tanging way na mapatawad tayo ng Diyos sa ating mga kahinaan at ating mga kasalanan. Then, the challenge for us after we receive the sacrament of confession, ang pagpapatawad ng Diyos, una, iwasan natin na tayo ay magkasala muli. No? Umiwas sa kasalanan at magpunyagi na mamuhay sa kabanalan na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko po mga kapatid, kung ang sabi ng Diyos, ang totoong katakutan ninyo ay matakot kayo sa Diyos at matakot kayo sa kasalanan. Meron ding takot at pangamba ang Diyos. Natatakot siya na sa huling yugto ng iyong buhay ay hindi kanya makasama sa kanyang kaharian.